Hindi ko pa alam anong magiging epekto nito sa mga dalawa ko pang maliliit na anak. Pero nakikita ko na sa dalawa kong malalaking mga anak ang naging epekto. Palaging nagsasabi yung anak ko, Daddy, nag-uusap kami, Daddy, tumayo ka lang. Kaya ito ako ngayon, lalaban ako bilang tatay. Emosyonal ang matikas na si Brigadier General Ranulfo Sevilla nang humarap sa media upang ikwento ang nagiging epekto sa kaniyang mga anak nang hindi nila pagkakaunawaan ng dating asawa na si Tessa Sevilla. Anya, pinili niyang manahimik sa mga paratang na ibinabato sa kanya dahil sa court order. Pinagbabawalan na silang magsalita sa anumang forum dahil nasa korte na ang kasong indirect contempt na hiniain nila laban kay Mrs. Sevilla. Itong court order na ito ay address sa kanya, pero dahil ako ay party to the cases that I filed, I opted to remain silent so as not to violate any rules of the court. Ito po ay nagmula sa kaso na indirect contempt na pinail namin sa kanya. At yung indirect contempt na yon ay nagmula sa kaso na ipinail ko or petition na ipinail ko na absolute declaration of nullity of marriage. So yun po ang dahilan kung bakit nanahimik ako, pero lately po hindi ko na po kaya dahil apektado na po ang aking mga anak. Ngunit dahil apektado na ang kaniyang mga anak, naglakas loob na rin siyang magsalita, lalo na at nakaranas na ng depresyon ang isa sa kanila dahil sa mga pangyayari. Pinabulaanan din niya nga isa-isa ang mga aligasyon ng kaniyang asawa. Una dito ay matagal nang na-dismiss ng korte ang kasong violence against women and their children na final noong 2014 laban sa kaniya. 2017 pa umano sila hiwalay ng kaniyang asawa, kaya imposible ang aligasyon ng kaniyang asawa na pananakit. 2018, na-confirm pa siya bilang colonel ng Commission on Appointment pero walang kasong pananakit na nakafile sa kaniya. Maging ang child abuse na inaakusa sa kaniya, mariinding nitong pinasinungalingan. Aniya ni minsan walang tumistigo sa korte sa mga anak niya ng child abuse. Last Tuesday po, nagsasalita yung anak ko na siya raw ay minamaltrato. Ako'y nasaktan talaga dahil ginamit ang anak ko. Pero hindi niya alam na pagkatapos magsalita ng anak ko doon sa inyo, sa media, lumapit po ang anak ko, pumunta sa akin sa holding area at umiyak, yumakap. Ito po ang video. Ito po ang video. Yumakap siya sa akin. Meron po bang child or abused child na lalapit sa abuser? Kayo na po ang humusga tungkol dyan. Therefore, I would like to categorically deny the accusation of child abuse. Maging ang kawalang aksyon ng AFP sa mga reklamong isinampa ng kaniyang asawa ay hindi rin daw totoo dahil pirmado mismo ni Mrs. Sevilla ang mga ginawang aksyon ng AFP, gaya ng pagbabawal kay General Sevilla na lumapit sa kanilang tahanan. Siguro sinasabi niya na walang aksyon dahil halos lahat ng complaints niya ay hindi pwedeng aksyonan dahil imposibleng aksyonan. Kagaya nitong sinasabi niya, pinapaalis ang nanay ko at anak ko sa pamamahay ko sa Fort Bonifacio habang nandoon ako sa Maguindanao nakipaglaban sa mga rebelde. Ayon sa general, nag-ugat ang awayan nilang mag-asawa dahil sa pagmamalupit ng kanyang asawa sa kanyang ina at unang mga anak nito. Dahil nanay ko po na 84 years old na may sakit na cancer at anak ko po na babae, pinapalayas niya sa bahay. Doon po nag-ugat ang away namin.
tuwing uuwi yung anak ko na nag-aral sa Baguio, hirap na hirap ako kung saan ko siya papatuloyin dahil ayaw niyang patuloyin sa loob ng quarters ko. Ipinagkaloob din umano ng korte ang shared custody sa kanilang mga anak pero patuloy daw itong ipinagkakait sa kanya. Aminado ang general na nagkaroon siya ng ibang mga karelasyon pero pagkatapos na raw ito ng kanyang pag-file ng nullity of marriage noong 2019. Sa issue ng sustento, ipinagpapaubaya na lang daw niya ito sa korte. Ang Armed Forces of the Philippines tiniyak na hindi nila kinukonsinti ang mga miyembro na nang-aabuso ng mga anak at kababaihan. Dumadain ito sa due process para mabigyan ng parehong pagkakataon ang inaakusahan at nag-aakusa. The Armed Forces of the Philippines takes very seriously all allegations and complaints of misconduct, more so complaints involving violence against women and children. These cases are being investigated by the Office on Ethical Standards and Public Accountability o ang ating OESPA office, as well as the Office of the Provost Marshal General or the OTPMG of the Armed Forces of the Philippines. Ayon naman sa Gender and Development Office ng AFP, noong nakaraang taon na aksyonan ang mga reklamo laban sa ilang mga miyembro ng AFP. Pero itong lahat ng ito ay na-aksyonan po ito. Meron po tayong mga na-discharge, meron po tayong na-demote, meron naman din po na amicable settlement. Kasi alam nyo, kami sa Armed Forces, mataas pa rin ang pagtingin namin na manatili ang pamilya, maging intact ang pamilya natin. So, hanggat kaya natin na kaya pa ba, baka kung kailangan natin bigyan ng administrative sanction para lang matuto ang ating mga sundalo, meron yan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.